sila, doon ano pa ba nang magtuon sa doktrina? Musimba na lang ta, maluwas na ta. No, perte kayong sayo pa, sister and brothers. Ngano? Unsaon man imo pagkahibaw nga ngano musimba ka? Uroy og nay pastor. Maingon ato siyang balay, Esther, wa ba ka kabasa sa Biblia nga simba? Maingon po siya, wa makukaibaw, wa yung mabasa sa Biblia. O pila ka adlaw, 5 ka adlaw, mato na sa intahay born again or sabadista. Mato na dito nga no, uwang man sa pagtulunan. Laing sekta nga supak gid sila nga ila kining butang-butangan dito tama kita mga Katoliko nga nagsimba daw tag mga narawan, mga rebulto, mga santos. We believe and worship in one God. Kung dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. The New Testament, diri sa The New Testament na ay nabasa diri sa Mateo 16:18. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bartholomew, for flesh and blood hath not revealed into thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my Catholic church, and the gates of hell shall not prevail. And I will give into the keys of the kingdom heaven, and whoever is shut bind on earth shall be bound in heaven. So, naadyo tayo nabasa nga Catholic Church in the Bible. Naatay nabasa diri the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ. So natin nabasa. Unja ang pangutana sunod. Anita sa tema na to Katoliko. Ang pulo nga Katoliko gikan na sa siya sa Griego na nagpasabot lukop o sa English pa universal o sa Binisaya makailapon lukop og alang sa tanang nasod o sa English na atong balikon universal. Kay dira sa Marcos 11 sa 17 ang giingon dira, ang akong simbahan pagahinganan ug alampuanan alang sa tanang nasod. So naay nabasa nga Catholic Church. Kay giingon dira sa Marcos 11 sa 17, ang akong balay pagahinganan ug alampuanan alang sa tanang nasod. Muna nga gitawag ta One Holy Catholic and Apostolic Church. Nga naman tagi tawag og one. Kay dira sa Mateo 16:18, usara man gitukod ni Kristo. Wa man mingon si Kristo, I will build my churches. O sabi ni Saya pa, akong tukuron ang akong mga simbahan. Kung dili mingon si Kristo nga akong tukuron ang akong simbahan. Ug mauna ang Katoliko dili mga tinukod og kano o naglahi-lahi og doktrina anang Biblia. Kay ang ilang pagsabot niya ng Biblia ug mauna gani na mauna jud na naglahamaw nga naglahi sila doktrina kay nagsumpaki man sila sa tuang simbahan. Sa ato nga simbahan. Unja okay. So ang Katoliko di kay dira sa 1 Timoteo 3:15 giingon diri, apan kung malangan ako kining sulata may magtudlo kaninyo ug unsaon nato pagkanabuhi dira sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia nga mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ang diri pa jud sa 1 Timoteo 3:16 walay makalimod kung unsa kadako ang gitamo sa relihiyon. Mga way makalimod ang kanang mga ingon nga walay relihiyon nga makaluwas. Kamong mga nag-ingon nga way relihiyon brad nga makaluwas. Okay. So wala may relihiyon nga makaluwas. Isan pa Jis kabuok ang imuhang gipabilinan
nga kung bisan pila, bisan pa ka 1,000 ang imong giapilan nga simbahan, o walay labot ang Katoliko, o mga tinukod lang na og tao kano, nga naglahi-lahi pagsabot sa simbahan, di gihapon ka maluwas mga igsoon. Ngano, kay ang imuhang gipuy-an nga mga simbahan, mao ang tao ra may nagbuot, dili si Kristo. Dira sa Hebreo 8 sa 3, gingon diri, si Kristo mao ang pangulong pari, ug wala siya ni adtong nagpuyo katong nagtukod og mga tao nga naglain-lain og pagsabot sa Biblia. Kay dira sa Mateo 16:18 maingon man dira, sultian ko ikaw si Pedro, gibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan ug bisan magayod ang kamatayon dili makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot diri sa yuta, itugot usab dito sa langit. Anita sa kinawihan, ang simbahan gihatagan dira og authority nga ang ilang idili diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang cross biblical, mabasa sa Biblia, o ang pagrosaryo biblical. Ang kanang tanan nga misteryo bitaw sa santos nga rosaryo, mabasa tanan. Misteryo sa kasakit, misteryo sa kahayag, misteryo sa himaya. Mabasa. Ang unang pagkuha ni Maria, mabasa dira sa Lucas 1. Nga si Maria gibisita sa angel ni Maria. Dili gihatag sa demonyo, kay mingon man sila, Brad, ang kanang pagrosaryo bitbitaw ninyo sa mahal na Birhen Maria o Maria, di man na ninyo makaluwas yung pag-ampo sa santos. Di man na ninyo makaluwas. Sao na to pagtubag, Brad, kay hibaw ba ka, Brad, nga og mag-ampo ka sa mga santos, mahiduol ka sa Ginoo. Dili ka mo direct to God. Kay nagpatabang ta sa mga kasantusa kababay nga nagbistig adlaw og nagtubnob sa bulawan o gikurnahan siya 12 ka bituon, hapit na siya mga anak. O walay lain ni si Maria ang inahan sa Dios. Kung muadto mo sa simbahan, ngano ba ni ka kada simbahan wa naaman jud ninaw sa mahal nga Birhen Maria? Ug mato mo sa simbahang Katoliko, naa jud nang nawong sa mahal nga Birhen Maria. Kay simbol ka na, Mary is mao ang mother of Jesus. Nagsimbolo ka na sa mahal nga Birhen o ni Jesucristo. Nga si Jesucristo, anak sa mahal nga Birhen Maria. O ni unja diriya, unya gianak sa babae ang sa Dios o sa iyang trono. Mingon dito, ang anak sa Israel na usa ka laing sikta, Church of Christ. Mingon siya, ang ipasabot diri sa pinadayag 12 hangtod sa 10. Mao kuno nang ang anak sa Israel. Di man mo angkod siya nga mahal nga Birhen? Bisan na ay giingon diri, ang babae nga nanganak o bata nga malalaki, mao nang mahal nga Birhen. Unsaon pagpanganak sa nasod? Brad, unsaon ang pagpanganak og nasod og mingon siya ang nanganak ang Israel? Sa mga pag-isip, mao na nga dapat jud ta atong sabton ning Biblia. Kay diri bitaw sa 1 Pedro 3:15 gingon diri, pag-andam kamo kanunay sa pagtubag kung kinsa ang makipagsayod ninyo og tahura sila og respeto. Mao maigsoon kami karon ninyo sa inyong atubangan, naki-join usab ka ninyo nga unta mo join kamo sa Catholic Faith Defender aron daghan na ang modepensa sa tinuhuan nga Katoliko. Panalipdan ang atong simbahan. Kay naay uban nga Katoliko kuwang sa pagtulun-an o wala makahibaw sa katekismo. Kay mo simbang dalo ra bitaw sila, musimba ra ka. Kay mayon sila, dong ano pa man mo magtuon sa doktrina? Musimba na lang ta, maluwas na ta. No, perte kayong sayupa, sister and brothers. Ngano? Unsaon man nimo pagkahibaw nga nganong musimba ka? Uroy og nay pastor. Maingon ato siyang balay, Esther, wa ba kakabasa sa Biblia nga nay simba?
Mingon po siya, wa makukaybaw, wa yung babasa sa Biblia. O, pila ka adlaw, 5 ka adlaw, mato na sa intahay born again or Sabadista. Mato na dito nga uwang man sa pagtulunan. Nga bitaw, si Kristo mingon diri sa Biblia, nga hinumdumi ang akong gipangsulti kaninyo. Hinumdumi. Ug maingon mo, nga wa may gamit ng kanang mga pagsangyaw, di man na makaapil sa kaluwasan. Makaapil kaayo sa kaluwasan, ug unsa nimo pagsabot. Dili bitaw mo, bitaw. Si Kristo, gipangsulti niya San Pablo. Umaingon mo nga, way gamit ang mga nasa Biblia, pulong sa Dios. Untag, wala na lang gihimo nila San Pedro o ni San Pablo. Gisulat nila. Bitaw naghimo o gihatag sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dili mga Seventh-day Adventist ang gihatagan og authority ni Kristo. Ang gihatagag authority ni Kristo mao ang Santa Iglesia nga dito nagpabilin si Kristo. Wala nagpabilin dito ang nagtukod og tao nga mao sila Martin Luther, Ellen Goldwhite, o sila uban pa nga mga founder sa mga tinukod lamang og tao. Laliman upat nagtukod na iglesia. Upat nagtukod puro ra mga tao. Nagtukod pa jud sa Amerika. Naunsa naman mo? Dapat anita sa tinuod nga gitukod ni Kristo, dili ang nagtukod kadtong nagpataka-taka og pagsabot sa Biblia. Diyan nagtukod na og Santa Iglesia. Wa mingon si Kristo, maghimo na po kong bag-o nga simbahan. Pero hinumdumi nga dito sa Jerusalem, sa Roma, siya bisan asa nga gyatuan ni Kristo ang naa dito Catholic Church. Dili to mga sulpot, ang mga sulpot na tukod na og asa dapita ug naabot na sa laing nasod, pero dili sila makatukod sa Jerusalem ug Roma. Ngano? Kay ang Roma gihigugma sa Dios. Gihigugma sa Dios ang Roma. Ug ang Jerusalem gidala dito sa Roma, ug ang Roma gihigugma sa Dios. Okay? Dili ta sa matuod nga simbahan. Ang simbahang Katoliko mao lamang ang bugtong simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili mga tinukod o kano naglain-lain og pagsabot sa Biblia. Ha? Ang tao nasayod na og unsa ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Dira sa kasaysayan gisulti na jud og kinsay founder sa Katoliko o kinsay founder sa mga tinukod lamang og tao. Pasaylo ako kay di na isulti ang mga tinukod og tao kay naiguan sila sa kamatuoran. Di ba, Brad? Suko na sila. Founder ba din na namo si Kuan? Uy, founder tanawa pala ng history daan. Bagsak na kayo sila sa history. Atong tanawon nga who founder by the Catholic Church. Mugawas dira sa Encyclopedia Volume 5. Nga gingon, founder of the Catholic Church, Jesus Christ. In St. Peter in Mateo 16:18. Ito, dira, nga di man sila mutuog kasaysayan o history o encyclopedia o Google, di man mutuang laing sikta. Kay ngano din sila mutuog kay iglesia. O mahadlok sila. Nga maunong dira pa jud sa Isaiah 14:4. Ang Ginoo mo'y nagbuot sa history. Garabiha. Napadjud sa Biblia ang Ginoo mo'y nagbuot sa history. Diri pa jud sa Hope Utsotso. Search the history book and see. Tanawa ang kasaysayan. Dili tao ang nagtukod sa Santa Iglesia, kundili si Kristo ang nagtukod sa Santa Iglesia Apostolika Romana. Ang founder kay si Kristo. O si Kristo nagpabilin diha sa simbahan. O si Kristo mao ang mga pangulo nga pari. Si Kristo dili pangulo pa nga pastor. Kung dili si Kristo mao ang pangulo nga pari.
Si Jesus ang atong Pangulong Pari. Ang buot namong ipasabot mao ang adunay kitay Pangulong Pari nga naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Dito sa langit nag-alagad siya ingon nga Pangulong Pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga gitukod sa Ginoo. Dili sang tinukod og kano nga tawo nga naglain og pagsabot na Exodo 20 bersikulo 3. Masuko mo ning krus nga si Kristo mana. Pero katong mga Buddha, wa mo na nga suko. Pagtarong mo. Kayo kauban mo ni Kristo ngano man mo masuko sa larawan ni Kristo. Ha? Pero atong mga Buddha, atong mga larawan sa mga yawa, di mo mga suko, mga kauban siguro mo si yawa. Larawan kay kauban man jud sila sa yawa. Tinukod naman po sila og tao. Pero sila hit kayo nila sa mamamiri. Kung na makita sila nga larawan sa mga bere, pa. Pero sila mga kaaway sa Ginoo. Dira sa Salmo 74:4 hangtod sa 6. Nagbitbit og atsa og martelyo. O mga pastor pagdapat mong martelyo og atsa kay gisulti na mos Biblia. Kay mayon sila, kana kunong larawan sa mahal nga Birhen Maria, may pinakanayawa. Basin ang mga nag-ingon mo iyawa. Basin ang katong namuak mo kaaway sa Ginoo. Basin tinuod man jud nga kaaway sila sa Ginoo. Diriya atong basahon. Sa Salmo 7 og ang ilang gipakayap ang kaugalingon nilang bandila ilhanan sa ilang kadaugan. Sama sila sa mga mamutol og kahoy. Mga laing sikta. Di ta mo kanila. Sa ilang pagpanguba pinaagi sa one side ug gilumpag nila ang pinaagi ang atsa ug gilumpag nila pinaagi sa atsa ug martilyo ang kahoy nga may dibuho. Mauna ang gitagna sa Biblia nga kumbaga patay sila jud ito. Mga pastor pagdapa mo martilyo kay gitagna na mo sa Biblia wa mo maawaw nga nagdaog martilyo ang mga kahoy sa Ginoo. Gisunog nila ang imong templo, gitamas-tamasan nila ang imong binoy-anan o giguba nila ang tanan. Mga kaaway sa Ginoo ang naguba og larawan kinadiri ang kahoy nga may dibuho. Og si Moises gipahimo pa jug larawan ni Kristo dira ani sa Diyos Amahan sa Exodo 25:18 hangtod sa 22. 17 kama G hangtod sa 30. Ang templo sa Dios nalukop sa kinulit nga larawan. Og mao to ang mga kaaway sa Ginoo nanguba og larawan. Hangtod karon nanguba og mga larawan ang kaaway sa Ginoo. Pero di jud sila masuko og gubon ang larawan sa mga yawa. Ay ngano kauban naman sila yawa. Magpinatyanay ang yawa ug ang yawa kauban og kauban. Mabitaw di na nila gubon kay kauban naman sila mga tinukod og tao naglahi-lahi pagsabot sa Biblia. Okay, napoy uban nga sikta di muka og baboy. Kay naman lagi kuno sa Leviticus nga muka og baboy masunog. Okay, pero sa Bagong Testamento gihinluan na kana sa Dios. Diba? Gihinluan na kana sa Dios. Kay diri sa 1 Corinto 10:25 gingon, makahimo ka mog pagkaon sa bisang unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Mayon pug sa BT Adventist. Brad, naa ba kay nabasa nga baboy? Kasabot kag karne? O, di jud ka kasabot. Unsa man din mong karne? Crocodile, dinosaur. Unsa man din mong karne? Og lutoon ng baboy, mahimo na ng karne. Di ba, Brad? Sa pagtarong pud mo mga tarong-tarong pa yung utok, di mo magtinarong.
Mungutana ko ninyo, ngayon na mo, litra por litra jud nga baboy. Naman diri, karne. Unsa man din ang luto kung mahimo man ang karne. At least, ug baboy, buhi, di jud na makaon. Kay buhi man. Pero karne na makaon ng baboy. Sa bisang unsang karne. Unsang karne, unsa gani. Ngayon po mo, nga man siya lagi baboy, karne raman na. Dong, brad. Unsa man din yung karne, mangutana ko ninyo, unsa man din yung karne. Crocodile, dinosaur, has, unsa man na. Di makamumukuan. Explain ko na unsa na karne. Nga di man jud mo mudawat. Unja mo gamit pa jud sila sa buhat jis. Ha? Itong basahon diri. Sa sulod ni ini diha ang tanang matag sa mga langgam. Mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mukalat ug mukamang unya may tingog nga miingon kaniya. Hala Pedro, kaon og litson baboy kay og di ka mo kaon makasaka. Dara diri. Hala Pedro, pag ihaw og kaon. Intubag pud si Pedro mo pud ni gamiton sa mga laing sikta. Na brad awa si San Pedro manggani wa mo ka og hugaw nga baboy. Wa mo kaon kay si San Pedro. Padayon ta. Ato kana ra to ang kwanon. Okay, apan si Pedro mitubag dili ko Ginoo kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilhan nga mahugaw. Apan ang tingog miingon kaniya pag-usab kingnan si San Pedro sa Ginoo. Pag-usab Pedro kay kana sa daanan ng testamento og diri giingon ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. So praise the Lord na ay mabasa nga gihinluan sa Dios ang baboy. Ha? Ang ilahang pang-atake na ara po diri. So ang tema ron is pahin gyapon sa larawan nga pagkisgutan kay atong timan-an nga larawan adunay klase sa larawan. Ang larawan sa Diyos o ang larawan sa dili Diyos. Laing sekta nga mo supak gid sila nga ila kining butang-butangan bitaw ta kita mga Katoliko nga nagsimba daw tag mga larawan, mga rebulto, mga santos nga daman dito sa tudlo sa official teaching sa simbahan Katoliko nga dito sa official nga libro nga kasulat nga page 266 Catechism of the Catholic Church. Now this is a Catholic faith. We believe and worship in one God. So nagtuon lamang kita o usa ka Dios in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Naglangkob pod sa tulo ka persona o Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Kana silang tulo usa ang kinaiyan niya sa pagka-Dios. Isa ra ang Dios mo gitawag og monotheistic nga God. Usa ra ang Dios sa Katoliko o dili nga tanan mga Dios gitawag ka nag-polytheism kanang daghang mga Dios. Wala ka na namo na gibuhat kay usa lamang ang Dios sa Katoliko. Kung makadungog na ganig larawan ang kaning mga laing sikta ilan na gani ano ilay masud silang hunong-huna silang unay mo lay usod sila mo ditok silang nababa silang hunong-huna ilan na gani i-interpret nga ang kanang larawan daw is just Diyos kaysa ato pa kung larawan kung gidili sa Ginoo ang paghimog larawan gibawal sa di ang tanan day larawan gibawal kanang larawan na to gibawal sa dinna kay tanan kan larawan gibawal. So aduna day ang Ginoo nagpabuhat og larawan mo ang gili sa Ginoo kapag himog larawan sa mga Diyos niya kaysa to mga Diyos katong gingon na ganiha isa to katong mga nating baka o Baal, Baphomet kana sa tanan tong nasa mythology na mga Diyos gods and goddesses na tanan diha
itong mga Diyos-Diyosan nga gisimba to sa mga tao sa una, itong mga pagano. Di na dyan malikayan sa mga takis sa laing sikta sa simbahan Katoliko nga butang-butangan yung taon ta nga nagsimba daw ta og mga Diyos-Diyos kay kana daw nasa simbahan di sa igsod mo sa simbahan kay kana mga balaan sa mga santos is Diyos daw kana na matod pa nila. Pero kana ang mga saints wala naman nagi-worship kundi amo lang gi-venerate, amo sa lang gi-pag-agi tahod og respeto tungod sa ilang pag kumaayo nila diri sa napas sila sa kalibutan ug sa ilang gibuhat nila nga maayo sa dili pa sa kalibutan. Nya klaro naman kaayo nga sa official teaching sa katekismo nga usa lamang ang Diyos. Usa lamang ang Diyos, no? So kung nagi sila kung nagi sila dokumento nga musupak gid sila ni nga daghan daw Diyos ang Katoliko, kinsay man nagtudlo sa simbahang gipangsulti. Pero kung wa sila dokumento nga ipakita nga ang Katoliko nagsimba nga Diyos pasabot butang-buta nila na nasa kasugo sa Kanoybe nga you shall not bear false witness, ayaw pagbutang-butang sa imong isikataw ug sa atong Exodo 20 versikulo 16 ayaw pagbutang-butang. So klaro na kayo nga ang pagtulon-an sa simbahang Katoliko is usa lamang ang Diyos namo ug wala kami nagsimba sa atong mga larawan, wala naman na isip nga Diyos. Kaya pag-ampo wala nato ito mong sa larawan kundi gipasindunggan, gisimboluhan sa larawan, wala ato isipa nga Diyos kundi sila atong gitahod kay sila man sagradong representasyon sa ni Kristo sa mga santos nga nasa langit. Ya mo putlo sila Exodo 23 hangtod sa 5. Ayaw pagsimba og laing Diyos gawas kanako. Ang pangutana, gituman ba sa mga Katoliko? Ang tubag gituman nga ayaw pagsimba og laing Diyos laing Diyos gawas kanako. Ya sa Katoliko wala man nagsimba nadaan sa atong pagtulon-an sa simbahan nga wala nagsimba og laing Diyos ang Katoliko. Dili pod abante ng sa 4. Ayaw pagbuhat og Diyos larawan sa bisan usa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa sa ilalim sa yuta. Ya. Mga laing sikta ilang may ipahay sa Katoliko. Ngayon sila Brad. Kaya mga Katoliko na rebulto. Ya. Ya sila day pwede sila kasabot nga usa day nga pasabot diri sa Exodo 20 3 hangtod sa 5 nga ayaw pagbuhat og Diyos niya kanang mga Diyos nga nasa rebulto sa simbahan. Ang kanang mga rebulto sa simbahan Diyos din na nga mga balaan mga larawan, mga sagradong larawan man na dili man na maingon nga Diyos pa awat na magisimba isip nga Diyos. Ya sa Números 21:7-9 may larawan sa bitin nga bronze ug ang mga tawo motan-aw niini maluwas sa kamatayon. So nagsugo ang Ginoo ni Moises nga buhat og larawan sa bitin nga bronze. Ang mga tawo nga motan-aw niini ug ipaak og bitin maluwas sa kamatayon. Ya. Ang templo sa Dios is anang nalukop man sa nalukop sa rebulto mga larawan sa nababasa sa Ezekiel 41:17-19. Ang templo sa Dios nalukop sa kinulit nga mga larawan hantod sa saw. Mga kahoy nga dibuho hantod sa saw. Hantod sa tanan mga palibot hantod sa babaw nga si propeta Ezekiel tuwa dito isod sa balaang dapit nga iya nakita niya dito sa sud sa templo nga daghan kay mga larawan nga iya nakita ang mga gidibuho mga kinulit nga larawan na dito sa templo sa Dios. Kay ang timailhan sa simbahan sa Ginoo is naa may mga larawan na sagradong sacred image ang simbahan sa Ginoo.
Pero sa laing sikta nga wa man sila larawan sa mga rebulto. Kay supak pag sila ani. Kaya ang ilang na silang una is gidili. Pero ang gitugot wa nila natuman. Di nila apelo ni basa. 1 Hari 6:23-29. Oh, daghang kinulit nga larawan. Sulod sa templo. Diri sa 2 Kronikas 3:7 hangtod sa 13 ang Diyos, ang templo sa Diyos nalukop sa mga larawan, mga rebulto o mga larawan. Naay mga pastoron nga gusto jud sila mo daot mo ilang pang bukon pang lumpagon tong mga dugmokon tong mga rebulto sa mga tong mga balaan ng mga sa mga monumento gipanglumpag itong mga gilumpag sa mga laing mga tong mga pastor tong mga tong rebulto ni Mahal Birheng Maria ilang kining guba. Pero kanang wa nila guba tong larawan sa mga Diyos-Diyosan. Gama mo to'y dapat nga lumpagon. Kay ito sila Diyos-Diyos mo to. Kay matod pa sa ni San Pablo sa 1 Corinto 8:4 nga ang Diyos nagrepresent lamang sa butang nga dili tinuod. So kan ng mga balaan, doon naman nagrepresentar man ang balaan. Doon naman ay nataw man sila nga tinuod. Mao gibuhatan ang atong mga balaan og rebulto. Aron mahinumduman nato ang ilang kinabuhi kaniadto. Tungod sa ilang pagpangalagad nila sa simbahan, tungod sa ilang kamaayo nila nga pinadala sa Ginoo. Tungod pa man sa mga kasala, pero ilang gyapon gi paninggamutan nga malig-on gyapon ang pagtuo sa atong mga balaan. Kay ang mga balaan makatabang man nato. Kay diha naki-intercession lamang kita sa mga balaan. Kay dali dunggon ang mga pag-ampo nato sa mga balaan. Kay na may usahay sad nga mag-ampo mag-direct prayer sa Ginoo na may usahay nga di sa madungog. Naman sa Biblia no nga mga sala dili madungog. Dili madungog. Mao nga magpatabang kita sa santo. No? Magpatabang ta mag-intercession ta sa mga santos kay katubo mga santos mag-ampo mga santos sa Ginoo. Magpatabang mo to. Aron may duol kita sa Ginoo. Nya. Kaya sila hilig magkayog butang-butang nga ang Katoliko daw nagsimbag mga larawan sa mga balaan. Nga karo kayo nga di man na Diyos ang mga balaan. Tinuod man na. Parehas ni Kuan, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer. Mga fan na sila sa Ginoo. Nya. Sama ra pud sa tungod sa diri sa Pilipinas, sama ra pud sa bayani nato si Dr. Jose Rizal nga gibuhatan siya rebulto para ato mahinumduman nato nga kini siya kaning tawhana usa ka bayani bayani sa Pilipinas. Gikamatyan niya ang iyang kagulingon, iyang sakripisyo ang iyang kinabuhi niya para lang sa Pilipinas, para madepensaan ang Pilipinas. Para gikamatyan niya ang iyang kagulingon tungod sa usa ka hinungdan nga mao nakawaton kita og kalayaan. So maong gibuhatan siya og rebulto para mapalandungan nato ang kinabuhi kung usa man jud ang kinabuhi ni Jose Rizal sa una. Every time tang response sa mga balaan nga every time ta mutang-aw sa mga santos minduman man nato kaniadto ug mapalandungan kay na biblical na Hebreo 13:7 hinumdumi ang inyong pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila ang pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. So klaro kayo no nga angay jud natong malundungon angay nato mahinduman tong mga santos sa una nga nangamatay nga ikanaad sa mga rebulto may nunduman man nato. Para sa example tagadog kanang si San Lorenzo Ruiz mao ni first saint sa Pilipinas. Na istorya niya nga nindot kaayo. Si mapalandungan na to kaning kaagi ni
San Lorenzo Ruiz kani siya kanang pagbata kusog kay siya mo kanang malagad simbahan, aktibo na siya sa mga kanang dito siya kusog siya simba dito sa Binondo, Manila. Dito nga simbahan nga iyang giserbisyoan niya dito. Nihimo siya sa kristal dito sa simbahan niya na siya giapilan nga confraternity sa kanang rosary. Mo na iyang giapilan. Ya. Mao to ang kanang sa katong kamatayon niya kuan din si Konday Lorenzo martyr kay gipatay man siya dito sa Japan sa Nagasaki. Mao to nga dito si Lorenzo dito gipatay kay dito sa Japan di man jud dili man pwede ma-spread tong Christianity dito ilang culture sa Japan. Dili masudlan og kuan kanang Kristyanismo ang nasa sa Japan sa Japan ang religion Japan sa Shintoism nag-founder ana si Lao Tzu og si duha to ka founder ana sa Shintoism nya sa Japan di man ganahan nga masudlan og laing pa mga religion sa press ng Christianity di sila ganahan masudlan og Kristyanismo ilang culture sa Japan. Mo nga gipreso to sila sa katong emperor sa Japan to si San Lorenzo Ruiz o si katong mga kaubanan niya Dominican nga pari. Mo to gipatay sila ilang gitorture sila dahil gitorture sa katong tubig gipasok na sa ang tubig sa atong sa baba hangtod nga niburot jud ilang tiyan ng gawas ang tubig sa kanay buho kanang baba kanang ilong dunggan gawas ang mga tubig di torture og kanang water apan paghuman pa jud ana na poy laing nga gitorture na pod lain na pod nga paagi gitusukan na pug dago mga ilang ang kamot ni San Lorenzo Ruiz ug kauban na pod niya mo to gitusukan niya mo to gitagaan sila chance nga mabuhi pa sila dire sa kalibutan kung ilang itakwil ang ilang pagtuo, ilang faith, ilang pagtuo sa Ginoo. Mao to nga gaya man kasi San Lorenzo Ruiz, di man niya i-renounce, di niya i-takwil ang iyang kaugaling, ang iyang faith, iyang pagtuo. Maong nakadesisyon ang emperor nga patyo na nato sila ibitay sila upside down kanang gibaling nga bitay ang tiinas babaw ang una sa ubos mao to nga to pag last word nga gingon ni San Lorenzo Ruiz nga yes, I am Catholic and I'm wholeheartedly do accept death for God. If I had 1,000 lives I would give them all to Him. So sa Bisaya pa nga Katoliko ako pero akong dawaton sa tibok na kung kasing-kasing ang akong kamatayon para sa Ginoo. Kung tagaan man gani kung nilibog ka kinabuhi kanatanan ihatag nako niya. So mao to nga na himong santo si San Lorenzo Ruiz tungod sa iyang kabayani sa simbahan no tungod sa iyang pagkamartir nga ang kinabuhi ni San Lorenzo Ruiz mapalandungan man nato nakakuha tag lesson learned sa story ni Lorenzo Ruiz nga unsa iyang kinabuhi niya sa una nga ang lesson learned ana is bisan dako iyang gidasig ang mga tao nga dili mawagtangan og pagtuo sa Ginoo nga dapat always jud ka nga naay pagtuo sa Ginoo bisan unsa pa man ang mahitabo. So hindot kayo ang story ni Saint Lorenzo Ruiz sa atong nabuhi pa siya karon nga ang nagpatay man niya kay katong nasa Japan sa Nagasaki mo nga nimo si Lorenzo Ruiz martir santo may kinaunhan nga santo ang ikaduha nga santo di sa Pilipinas si man San Pedro Calungsod napoy mga padung napod mga santo sa Pilipinas pero wa pa sila na i-declare nga na saint kung ba sila mga
si Philo Kamumot. Si Philo. Apit na siya yun na pa itong Kit sa datang mga kuan bro, katong murag ba ibitaw mga Oo, itong madre. Oo. O di to madre. O dahil naman itong mga santos, kato pong bata nga paduan na mga santos, si Juan. Abad, Ruiz, ito, ninya. Ngana. Ila pa itong gikuha sa Batikan, ila pa itong i-investigate kung nabay nga na milagro ang langguan, kung nagbuhat nila. Mataw po, wala na diri nga dili sa iyo ang Simbahang Katolikong magbaton og mga larawan sa mga balaan kay biblical man, no? Nagina sa Leviticus 10:10 nga ilhon ninyo kung unsa ang balaan ug dili balaan. Nga akan ni mga pastor hilig makayog mamuak og mga balaan, mga sagradong image sa Ginoo, sa ribulto ni mahal nga Birheng Maria. Nga kan ila jud nila kilumpag ilang gibuak kay matud pa sa Salmo 74:4 hangtod sa 6 kaaway sa Dios ang muguba sa iyang mga dibuho, mga kinalit nga larawan na dito sa sulod sa templo, na dito bitaw sa Mindanao, sa Tawi-Tawi, dito sa simbahan sa Katoliko na mga ito mga rebelde, itong mga pauti nga niso dito in town nga ila pang giamong itong mga tao, itong suicide bomber, itong gibalita sa una nga itong simbahan ito sa Tawi-Tawi. Mga dahan, itong mga lawa dito, mga rebulto, dahil kay na buak. Nabuak. Hasta mga tao, dahil napay namatay. Kato sila, kaaway sila sa Diyos. Nga, balik ta diri sa Exodo 23:5 nga narawan nga gid Exodo kato mga paan, Diyos. Kaya naman di nabay mabasa sa Biblia nga ang larawan sa mga balaan, larawan sa Ginoong Jesucristo, Diyos. Larawan sa mga Birheng Maria, Diyos. Naman di mabasa. Nga ang Ginoo pa man nagsubok kang Moises nga magbuhat og larawan. Ang gituman naman sa Katoliko is akto ng gitugot. Ang gidili, mao gidili. Ang gitugot mo gitugot. Mao to gibuhat, mo na gituman sa Katoliko tong gitugot. Pero katong gidili, wala to na buhatan. Pero kaning ubang sikta ay lang i-focus nga ilatag nga bersikulo is kandi mo mga paan. Kani mga gidili nya i-itsas Katoliko daghan lang po mga inosente nga members sa Katoliko mga paan salaag dani na lang mamiya sa Katoliko kay kung tungod aning rebulto nga kuwang sa katisismo nga natulo man ang Catechism of the Catholic Church sa tong libro nga we don't worship the image and statues of saints, but we venerate them. Venerate atong paghatag og pagtahod, not adorate. Kaya kan adorate yung giisip nga Diyos ang adoration. Then sa 2 Hari 23:17 nga kani si Hosias naglumpag siya gilumpag atong mga rebulto sa mga Diyos yang gilumpag itong mga larawan sa mga Diyos. Apan wa niya lumpaga atong mga larawan sa mga rebulto katong mga balaan. Itong mga itong propeta nga mga sagradong imahe, itong mga larawan sa mga propeta atong mga balaan nga propeta, wa niya kinilumpaga atong mga monumento. Dahil sa 2 Hari 23:17 nga ginumpag ni Hosias ang larawan sa mga Diyos apan wala ilakip ang monumento sa balaang relihiyon na sa Silakwan 3. 2 Hari 18:22 sa pag-ampo mga tubang sa altar o halaran kaysa halaran ato ang larawan si Kerubin ug ana diya sa larawan ang presensya sa Diyos. So ang pag-ampo nato naday diha ang timailhan ang presensya sa Diyos. Natin mabasa sa Hebreo 9:5 kung sa 1 Chronicles 13:6, Exodo 25:18-22, sa Isaiah 76:4-5, sa tao nga magsimtanon sa Diyos himuan niyag monumento ug ngalan sulod sa templo. Himuan gyud sa
himuan gyud sa Dios ang atong tawo nga sigtanon, himuan kini niya monumento. Ya, pres sa mga santo nga gibuhatan pud siya monumento. Kay tungod silang pagpugin nila sa pagpangalagad nila sa simbahan. Kasi kani pod nay kasagaran pangutana kaning malisyosong atake sa sekta ano daw nga ang Katoliko nagluhod sa mga rebulto. But pasabot daw ana nga nagluhod sa rebulto is Diyos, nagsimba na daw Diyos, gisimba isip nga Diyos. Ya. Sa Katoliko man naman naisip pa kumuluhod mi mo naisip nga isip nga Diyos. Ang pagluhod namo is pagkita raman og respeto, pagtahod. Venerate. Kasi Josue magani nihapa magi siya sa atong rebulto sa tubangan. Og niluhod pod siya na sa Josue city size. Balang propeta nga si Josue uban sa kadagkuan sa Israel nang hapa at tubangan sa arka nga may larawan. Nya abot pasabot gisimba ni dito ni Josue atong kuan rebulto. Nga iyang pag-agi giraman tug pagdahod ayang pagluhod pagkita lang ako respeto sa atong rebulto nga naay dunay representasyon na nagrepresent sa atong sagrado nga rebulto. Kay kung muyokbo o muluhod sa atubangan sa larawan, wala magpasabot nga gisimba isip nga Dios, no? Wala ato nang timaan nga ang pagluhod wala na to gisimba isip nga Dios kundi mao ka na pagtahod. So pagtahod usay tawag to simba og veneration. Ya napay kasagaran nga pangutana nga ngano daw ang Katoliko mag halad og buwak nga but pasabot daw kung maghalad og buwak, kung maghalad kini buwak daw is giisimba na daw no sa Katoliko itong mga larawan kay gitagaan kung nagbuwak ang itong mga rebulto o daw na ilang mga ilang ibaton na sa tuwa nga kita daw mga Katoliko nagsimba daw Diyos kay naghatag kitag buwak niya. Mahal na brain. Kaya di man sa di porket nga naghatag tagbuwak is giisip nga Diyos man. Ang paghatag ng mga buwak nagpakita ng kuan kanang karangalan among gipasindungan tumahon rebulto. Kung makasa magani kung supak magani pag hatag og buwak nakasa na puto si Duterte nga si Duterte naghatag og buwak sa tong rebulto yung si Rizal. Wa isipan ni Duterte nga gisimba to ang rebulto ng si Rizal kundi iyang kinigi honored, iyang kinigi respeto tong rebulto. Mo gitagaan kini buwak. Presa pud sa mahal nga Birhen Maria nga kada Mayo nga tagal. Kanang birthday po niya kan September 8, ano Flores de Mayo. Kada Mayo. Nga tagaan jud nato nagbuwak para malipay putong si Mamere nga tong rebulto nga doon ay girepresentaran. Malipay ang og sa ginubod. Malipay pud na Ginoo nga tagaan nato sila mga buwak. Sama nato sa katong mga larawan ato na silang taga respeto atong doon ay representasyon. Ya. Kay kung Diyos man gani ang paghatag buwak samot nga naghatag kanang for example kung maghatag tagbuwak sa atong uyab baron gisimba atong uyab day nga igor ang taghatag buwak nga ang pagkita ra mato is paghatag man na paggugma mo nga dili nato naon nga paghatag buwak is giisip nga Dios kundi paghatag pagkita lamang og pagmahal, no? Ya, pa ni kasagaran mo tana. Brad. Nganong muhalok man mo sa mga rebulto nga inyo nagsamaran ang iyong gisimba ang Dios. Pero para sa trabaho nga ang paghalok wala man sa namo isip wala na magisimba isip nga Dios. Kaya ang paghalok namo is pagpakita lamang og pagmahal ug gugma sa atong representaran, no? Pagkita lamang og gugma sa atong representaran.
mo gitawag na og kanang expression of love and affection, no? Nga di mo pasabot nga kung larawan sa imong crush baron sa imong uyab imong gikisan but pasabot di ato imong tong gisimba tong imong uyab itong larawan sa imong uyab nga pag halok na namo ato is pagpakita na magkaan pagpakita og pagmahal gugma sa katong larawan nga adunay girepresentaran. Brad, kung wa ninyo alagari ang mga rebulto, kung wa ninyo gisimba ang mga rebulto, ngano man nga, ngano inyo man gi-prosesyonan, ngano inyo dokdo bitaw anong Kana. ngano inyo O man gi-procession ngano inyo man gi-prosesyonan. Kaya kung di na to na asahon, kung di na to na alasaho ka ng lugdoon, kung di na to na lugdoon, usahan na to nga kabaw bitaw ka nga rebulto di na mulakaw. Yung usahay ba ito na to? Atong kanon, ato ilugdoon to ba? Para kay ang laro di man makalakaw. So, ato na to kanon, lugdoon. Nga, biblical man na, nga sa itong larawan, itong rebulto sa Kerubin, kay gi-prosesyonan man doon nila sa una. Ila itong gi-prosesyonan. Nato sa Exodo to, Exodo. Itong ang rebulto sa Kerubin kay gi-prosesyon. Exodo 25:18 nato sa 22. Lord na, 21. Nung ilang gi-prosesyon ang gaan. Itong rebulto sa Ang rebulto. ilang gi-prosesyon sa tao, itong rebulto sa mga balaan ba. Napag-uban mga Katoliko, kaya po, sobraan na po ba? Mga uban mga Katoliko, masubraan na po. Kato sila, kuha mo to sa skuan. Katikisim, kuha sa doktrina. Nga, mo mga kuha na lang, mga pasangin na lang itong mga Katoliko. Nga, nagsimba ito mga larawan. Nga, naman dahil sa pagtulong na sa simbang Katoliko nga, klaro man kayo nga, tinaw ang gipabarog sa libro sa katikismo nga kung kita nagsimba o nga ito gisimba itong mga larawan isip ng Diyos. Kaya sila kaning mga basik ka, hilikin sila butang-butang. Sila ang sigataw, mandi tinuod nga ang Katoliko nagsimba ang mga Diyos. So, ato ang tema karon mga igsoon. Kaning about nining pagkapari. Kaya diha sa pari, nagtukod usab si Kristo og sakramento sa pagkapari. Sa 7 ka sakramento, anaa si Kristo. Pari, o gana sila, mga pari, dili pastor, diha sa simbahan ni Kristo, ang matag-us sa kanato nga binunyagan matawag nga pari kay nakaambit kita man kita sa ato nakambit pagkapari, pagkahari o pagkapropeta. Ang magpabunyag ta kadawat sa pagkapari, pagkahari o pagkapropeta. Ni Kristo pinaagi sa bunyag, pinaagi sa pagkabunyag nga hiniusa nato kaniya dira sa Galatia 3:27 ang adunay linain ang mga ordinaryong pari nga muatiman sa panahon ni Kristo. Na mga ordinaryo mga muatiman sa karnero ni Kristo. Kaya ang pari mabasa sa Old Testament o New Testament. Dira sa Sirach 29:30. Tahadlukin nimo sa tibok nimo kasing-kasing ang Ginoo ug tahura ang iyang mga pari. Di pa dyan sa Exodo 19:16. Apan bisan kung silang tanang pari adunay sila special nga mga pari nga giordinahan. Ang mga pari special ka na giordinahan kay gipadala dira ang Holy Spirit aron mag-guide nila. Ang diyaw maghisgot tag pari. Ang pari ba
naa nga gihatag gahom. Ang pari kayod nato mabasa nga gihatag gingharian, kaya ang mga pari iya sa gingharian sa Dios. Asa mabasa dira sa 1 Pedro 2:5, kamo ang mga balaang pari na ay mabasa, dili pastor, ha? Ilaliman gud ka nga kamo ang mga balaan nga pari, dili mga tinukod ni pastor. Hinumdumi nga si Kristo nag-alagad ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita, dili ingon nga pastor. Ha? Dili pa jud nga ang mga pari huli ug magsuot na jud na sila gusto sutana kanang istola ug masuog na gani ng istola sa pari. Nanana sila power ni Kristo. Ang kahayag ni Kristong padung kanato. Kala ni sulti ninyo na usa ka ni Padre Darwin. Yang to na usa ka pari. Ang adto sa balay kini nasudlan. Ingon nang yawa, "Pader, wa ka magistula." Hingnan ang pari sa yawa ng mura. Limot ng pari ay pagyawa. Mato nga gisuob sa pari ang istula. Ug didto ing singgit ang yawa. Ug miingon na nananapod ang kahayag sa Espiritu Santo. Nananapod ang birhen nga babae. Nananapod si Kristo, nananapod sa siyang. Muna nga usa ka gahom, ang gahom sa pagkapari ug musuot ng istula. Di pa jud sa 1 Pedro 2 si 9, kamo ang gingharianong mga pari na ay hangrianon, mga gingharianong hari nga mga pari, mga hari nga pari. Ug ang pari gihatag og authority nga mo blessing, mo pahawa og yawa. Kay si Kristo pari ug nagpahawa siya og yawa. Dira sa Hebreo 3:1, si Kristo pari. Og si San Pablo pa jud pari, siya nagwali, siya nagpahawag yawa. Og si San Pablo pari sumala sa Roma 15:16 versikulo kapitulo na mabasa nga pari dili tao kung dili pari ang sulti dito. Dili pa jud sa Malakias 3:3 ang mga pari nga makasasala gihinluan sa Dios. Nawala na ilang mga sala kay gihinluan naman sila sa Dios batok pa sa Malakias 3:3. O dili pa jud sa Malakias 2:7 ang mga pari mo'y nagtudlo sa kaalam sa Dios. Dili mga pastor, dili mga mini nga propeta, dili mga nagpakaron ingnon nga mga pari, kundili ang pari nga mao si Kristo nga gihatagan nga mo'y magtudlo sa kaalam sa Dios. Dili ang mga pastor mo'y dapat mubasa sa Biblia sa pulong sa Dios. Kamong mga laing sikta, wa ba ka maulaw nga ang kanunay atakihon nimo ang simbahang Katoliko ug mao pa jud basahon nimo ang gihimong Biblia sa simbahang Katoliko? Wa ba ka mauwaw? Ha? Nga si Kristo maoy Pangulo nga pari ug ikaw mandaot kag pari. Ang mga pari bayot. Hinumdumi ninyo ang kanang mga nag-ingog bayot basin may bayot. Nay usa ka pastor mingon nga ang mga pari kuno bayot. Kay kasagaran kuno mga pari bayot. Hinumdumi diri sa Biblia. Gingon nga dili ka na makadaot kay nga naman dili
ang founder nga mao si Kristo. You cannot buy the founder of the Catholic Church. Ha? You cannot buy them. O kay si Kristo, di nimo makuha o di nimo mapalit ang founder. Kundili, nagpabiling si Kristo, dira nga Pangulong Pari sa Santa Iglesia Apostolika Romana. Atong basahon diri sa Bible. Nga si Kristo, Pari, sumala sa Biblia. Si Kristo ang atong Pangulong Pari. Ipasabot na o ang adunay kitay Pangulong Pari nga naglilingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Dito sa langit, nag-alagad siya ingon nga Pangulong Pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matod nga tulda nga tinukod sa Ginoo. Dili sa tawo nga kuno nga nagpataka-taka o sabot sa Bible. Wa mingon diri, si Kristo mao ang mga pangulo sa pastor, kundili pari. Wa ka mauwaw, brad. Nga og ang imuhang garaag pari ing nagbayot. Si Kristo pari man, so imong giapil. Mingon man ka nga si Kristo o mga pastor mingon nga si Kristo o si mga pari, mga kaparian bayot. Imo na giapil si Kristo ngano? Kay si Kristo pari sumala sa Hebreo 3:1. Dili ka makapamakak ana, brad. Kinananas Biblia. Bisan saan pa na nimo kutkut, bisan saan pa na nimo kuha, di na nimo makuha. Kay ngano ang kamatuoran sakit niya tong nasaktan kay tinuod man jud. Nga ang nagtukod nila, tao dili si Kristo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.